Trabaho lang daw ho at walang personalan. Yan ho ang tila baga nais na bitawan na kataga ni General Macañas, ni retired General Macañas. Talaga nga naman, no? Magpapakalap ka ng fake news tapos sasabihin mo, trabaho lang, walang personalan. Hindi naman ata kami pinanganak kahapon. Anyway, ito yung kanilang mga, ewan ko ba kung anong tawag dito, pero yun, no, nakakatawang isipin na tayo pa yung sinisisi nila. So, as a viewer daw, responsibility natin kung maniniwala tayo sa sinasabi nila or hindi. Well, kasalanan nila yun kasi sila yung influencer. 'Di ba? Sila yung may influence. Jutang Gini na ito, panoodin nyo to guys, oh. Sarap talagang kaltukan tong general na to. Dapat dito tinatanggalan ng pensyon eh. Kasi imagine guys binibigyan sila ng pensyon ng gobyerno. Kasama niya sa binabayaran ng gobyerno kada taon, buwan, or linggo, or something else. Kasama yan yung pensyon nila. Binabayaran sila ng gobyerno. Tapos ganito yung ginagawa nila. Nagpapakalap ng destabilization plot. Dapat dito imbestigahan din yung mga pensyon ng mga retiradong general eh. Yung specific lang guys yung mga ibang retiradong general na nagbabalak ng destabilization. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero dapat sana imbestigahan din yung mga pensyon. Kasi sayang naman yung binibigay ng pera ng gobyerno sa inyo, tapos ganyan yung ginagawa nyo. Diba? Anyway, panoodin natin to guys Yung sabi niya. Palusot niya na naman ulit. I advise the PNP, panoorin nila yung vlog ko. Ang title is AFP PNP Generals Convincing PBBM to Resign? ? Yes. That's the title. Kung mag-base sila sa title, wala sila. Kaya kung panoorin nila yung buong video, very clear yung analysis ko. Paulit-ulit ko pang sinasabi nga, analysis ko lang ito, opinion ko lang ito. I hope I am wrong, but this is my work as a blogger. Ipalabas ang aking idea, bahalang tao kung maniwala sila o hindi. Tiya, bahalang tao kung maniwala sila o hindi. Siguro ang ikaso nila sa akin, fake news. Pero, pero totoo yung di fake news ako. Di sige, kasuhan nila ako ng fake news. See? Diba? Coming from the horse's mouth. Ano yung sabi niya? Trabaho ko ito na maglahad daw ng opinion at analysis. Okay, trabaho niya daw yon. So, nasa sa inyo daw na mga viewers kung maniniwala kayo or hindi. First of all, hindi po trabaho yung pagpapakalap ng chismis. Hindi ho trabaho yan. Kasi paninira po yan sa gobyerno. Hindi magiging trabaho ang pagpapakalap ng chismis dahil unang-una sa lahat, kinakalaban mo yung gobyerno. Pangalawa, hindi rin responsibility ng viewers, 'di ba? Kasi yung gusto niyang ipaliwanag, guys, nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo sa akin or hindi. Hindi tama 'yon. Hindi responsibilidad ng viewers kung maniniwala sila sa iyo or hindi. Responsibilidad mo as influencer na maglahad or mag-comment or mag-analysis ng totoo. 'Di ba? Responsibilidad mo 'yan kasi ikaw yung nakakapag-influence. Tingnan mo gago, magpapakalap ka ng fake news tapos sasabihin mo, trabaho nyo na yan kung maniniwala kayo sa akin or hindi. 'Di ba? Sino ba namang sinto-sinto yung tanga talaga nanggigigil ako, ano? Magpapakalap kayo ng fake news tapos sasabihin nyo, bahala kayo kung maniniwala kayo sa akin or hindi. Gago. Talaga nga namang may tama itong general na to, ano? Yan guys, opinion ko yan. May tama itong general na to. Sinto-sinto. Kagaya din ni Roy. Ito, pakinggan nyo guys, oh. Pare-pares talaga silang may sinto-sinto. To agree or not. Panoodin natin. Yeah. Wait lang guys. Natin sinasabi, di ba? Idadagdag lang ako dyan. Actually, yung yung parati natin sinasabi, di ba, nagbibigay lang tayo ng opinion and analysis. Magkaiba po yun sa news. Kaya yung iba siguro mga viewers ay nalilito about it. Di ba? Nagko-comment lang naman tayo. Kaya nga minsan may question mark because in the analysis natin, it's up to the audience to agree or not. Yes. Yeah. Diba, yun naman parati natin sinasabi, di ba? So,
O, diba? Mga gago. It is up to the audience whether they agree or not. Hindi mo pwedeng sisihin ng mga viewers kasi nanonood sila dyan. Influencer ka, na-influensyahan mo sila. Nasa sayo yan na influencer. Ikaw yung may responsibility at may kasalanan dyan. Kasi dapat, una pa lang, naglahad ka na ng totoo. Paano kung yung sinabi mo niyan, ginawa nilang source? For example, dito kay Ka Eric, 'di ba? Nagpakalap siya ng fake news. Ito si House Speaker Martin Romualdez gumastos ng 1.8 billion for travel expenses ng kanyang sarili lang. 'Di ba? Pinakalap niyang fake news 'yan. So ngayon mayroong nakapanood. Ano yung sinabi ng mga nakapanood? Ito pa lang si House Speaker Martin Romualdez gumasta ng 1.8. Ginawa nilang source si Ka Eric. So ngayon, sino yung mali dito? Yung nagpakalap ng fake news. Yun yung mali. Kasi, sila, yung mga nanonood, sila lang naman yung tagapakinig. Kung ano yung sinabi ng idolo nila, lalo pat may galit sila kay Pangulong PBBM or kay House Speaker Martin Romualdez, talagang atat na atat yung kanilang tenga na makarinig ng mga negative info, and pag nakarinig sila, pinagpepiestahan nila. That's it. Diba? Be responsible. Tapos ngayon, nagtuturuan kayo na itong pulboronic video galing kay Senator Amy. Talaga nga namang literal na may mga sinto-sinto. Influencer kayo, magpaka-influence naman kayo kahit papaano. Hindi influencer kayo for the sake of the money. Mga gago. Sinong matutuwa niyan? Matanda ka na, general ka pa. Retiradong general ka. Sino yung matutuwa sa ginagawa mong yan? Abera. Retiradong general pero nagmamarites tapos nagpapakala pa ng destabilization effort. Diba? Well, as of the moment, guys, itong si retired general, pinapahanap na ng mga kapulisan. Yan o, kita niyo yan. Vlogger na nagdawit sa pangalan ng AFP at PNP chief sa issue ng destabilisasyon, tinutugis na ng PNP. So ngayon, tinutugis na itong si retiradong general. Tapos narinig ko pa sa isang vlog niya, nagmamakaawa siya na meron na daw siyang sakit. Oo, yan yung pagkakarinig ko, or hindi ko lang sure kung tama ako ng pagkarinig ko. Pero yung sabi niya, ako po ay matanda na. Nagkakasakit din po ako. So ngayon, ano ka? Gloria the Third. Gloria the Second. Ganon. Magsasakit-sakitan para hindi makulong. Abay, style mo bulok. Kasi ito yung balita, guys, parinig ko sa inyo. Utos na ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa PNP Anti-Cybercrime Group ang isang intensified cyber patrolling upang matukoy kung sino ang source ng kumakalat na post online na naninira kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gamit ang kanyang pangalan at ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronor Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, pinapalabas ng isang di pinangalanang vlogger na kinukumbinsi raw ni na General Browner at General Acorda na bumaba na sa pwesto si Pangulong Marcos sa hawak na kopya ng PNP sa nabanggit na vlog sa YouTube. Isang umano'y dating general na ngayon ay naging vlogger ang nagpapakalat ng fake news. Anyway, ikat natin dyan. So ngayon, ito yung palusot nga ni Macanias na kung papanoorin nyo daw yung kanyang vlog, nagbibigay lamang daw ho siya ng analysis at opinion. Bakit nag-react si General Browner dito at si PNP Chief Benjamin Acorda? Kasi guys, yung kanyang thumbnail ng kanyang YouTube vlog, nakikita niyo yan guys, si Browner at si PNP Chief General Benjamin Acorda. Yan yung kanyang thumbnail. Malamang magre-react yung dalawang yan kasi kung totoo man na nasa likod sila ng distab, talaga nga namang ang kinalabasan dyan, di ba, kudita. Gago, tapos sasabihin mo, huwag kayong magbabase sa thumbnail, nagtatanong ako. Hindi, at saka hindi pagtatanong yung ginagawa mo, uulitin ko sa'yo, nagbibigay ka ng senaryo. Gusto nyo ba guys, i-play ko pa ulit yung yung video na na nagtatanong lamang daw ho siya? Yung viral video niya? Kasi paulit-ulit ko na itong pinlay sa inyo pero sige, para maintindihan yung lahat. Ito yung sinasabi niyang, nagbibigay lamang daw siya ng opinion. Ito yun guys, tingnan nyo kung nagbibigay siya ng opinion dito. So kung
gusto kong magbigay sa inyo ng update doon sa initiative ni Senator Amy na kinakausap niya si TBBM para mag-resign na lang para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Yan po, may vlog ko kapon. Dahil ang mga anak ni Senator Amy, kinakausap nila ang kanilang mami na speak up, mama. Do the right thing for the sake of our country and for the sake of Grandpa Marcos Lee. So ngayon, may natanggap akong report. Yan guys ha, yan, dito kayo mag-point. May natanggap daw siyang report. O, ano yung natanggap niyang report? Panoodin natin. Na similar to this. Ang sinasabi dito, this is the message. Na hindi lang si Senator Amy ang kumakausap sa presidente. May iba't ibang grupo o iba't ibang tao na kumakausap. Ito, basahin ko yung aktor na, Sir, mag-ready na po tayo. Kung hindi siya mag-step down na kusa o voluntaryo, gulo po ang mangyayari. Kinakausap na po siya o kinakausap na po sila, matigas lang si Smags. Yan po, yung actual text. Si. Meron pang dagdag pala, short ano lang. Maraming may hawak sa pulburon video at marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong pulburon video. Okay. Marami na daw ho ang may hawak nitong pulburon video. Tapos sabi niya pa din mismo na si Digong daw meron na daw hawak nitong pulburonic video. Nakakatawa mang isipin guys. Iniwan sila sa ere ni Digong. Ito, sunod-sunod yung mga ano natin dito guys ha. Pinapakita kong ebidensya. Si Digong na mismo nagsabi na hindi totoo ang pulburonic video. Ayoko patulan to, pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Hindi pa vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon, and ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagkukokain. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Yan. Yeah, video. Well, I can see that every leader dito, maraming mayor dito nagkukokain. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal ang lumabas yan. Wala yan. Okay. Wala yan. Clarix naman. Coming from the horse's mouth, coming from, amo nila. Hindi totoo ang pulburonic video. So, see, kung gaano siya kasinungaling. Meron na akong video, guys, na kung saan sinabi nitong matandang General Macañas na to, na si Attorney Vic merong hawak ng pulburonic video, si Digong meron daw hawak na pulburonic video, at itong si BP Inday meron ding hawak. Ngayon mo patunayan na merong hawak si Digong nung sinabi niya na walang hawak, na hindi totoo itong pulburonic video na to. Kagago nyo, kayo tong mga first diehard supporters ni Digong, pero wala kayong mga hawak ng video or kopya man lang ng pulburonic video. Ako nga may pinakita kong video sa inyo guys kanina na nagpupulburon si Sara eh. 'Di ba? Yung dinamay niya yung inosenteng bata, yun yung literal na pulburonic video.
Nakaka-stress. Dapat dito tinatanggalan ng pensyon or di kaya tinitingnan yung mga pensyon beneficiaryo ng mga retired generals kasi nakakatakot to eh. Pinapakain kayo ng taong bayan tapos ganito yung ginagawa nyo. Nakakatakot to. Anyway, yun lamang ho guys. That's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.